Dear Lady Love TV, Patawad. Mahal kita pero ayoko na. Pain and love, my man. Tunghayan na po natin ang ika-11 bahagi. Hindi niya madugtungan ang sinasabi dahil hindi na rin niya alam ang sasabihin. Subukan sana uli niya na kumatok pero hindi na lang niya tinuloy. Pumasok na lang siya sa kwartong uukupahin niya para magbihis at ayusin ang mga gamit. Wala ka bang balak umuwi? Napahawak sa dibdib si Sarah dahil sa biglang pagsasalita ni Shara galing sa likuran. Nilingon niya ang kaibigan. Bakit ka ba nanggugulat? Hindi kita ginulat. Hindi mo ba narinig yung pagbukas ko ng pinto? Umiling siya. Nakatayo siya sa balkonahin ng bahay ni Shara at Luke. Sa ika-4 na palapag na parang lighthouse na bahay ng mag-asawa, ay halos kita ng kabuuan ng Baguio. Nayayain siya ni Shara na doon na mag-dinner sa bahay ng mga ito, ay hindi nagdalawang isip si Sarah. Kung yayayain siya na doon na rin matulog, malamang papayag siya. Wala rin naman akong gagawin sa bahay. Mas masarap magpahangin dito. Pero kung matutulog kayo ni Luke, at 8 in the evening, tinaasan niya na isang kilay ang kaibigan. Humalakhak si Shara. Why are you giving me that idea? Hindi pa kami matutulog. Yun naman pala eh. Kunwari inirapan niya ito. Nakangiti pa rin ang kaibigan hanggang sa unti-unting mawala ang ngiti nito at napalitan ng kaseryosohan. Seriously though, are you okay? Sumeryoso rin siya. Oo naman, bakit naman ako hindi magiging okay? Pinagmasdan siya ni Shara, pero nakafocus lang ang tingin niya sa kadiliman ng gabi. Alam mo naman na pwede mong sabihin sa akin kung ano man yung nararamdaman mo, diba? Alam ko, pero hindi ko rin alam kung ano yung sasabihin ko. Hindi ko rin kasi alam kung ano talaga yung nararamdaman ko ngayon. Gusto lang ni Sarah na magpagabi kahit paano, para pag uwi, hindi na sila magkakasalubong pa ni Eugene dahil siguradong tulog na ito. Hindi pa siya handang makita ang dating asawa. Gusto mo bang dito ka na lang matulog? Tanong ni Shara. Umiling siya. Uuwi naman ako pero pwede bang magstay muna ako kahit sandali pa? Oo naman. Hindi pa lang talaga ako handa na makita uli siya. Sa dami naman kasi ng libro sa buong mundo, bakit walang isa sa nagsabi kung ano yung dapat mong gawin kapag nakita mo yung ex mo? For example, how to treat your ex in 10 ways. Or pwede rin namang how to kick your ex in 10 ways or much better kung 10 days. Natawa siya sa sinabi ng kaibigan. Alam mo, gusto ko yon. How to kick your ex in 10 days. Natawa na rin si Shara. Hanggang sa nagkatawanan sila. Kahit paano gumaan ang loob niya. Siguro naman kapag nakita na uli siya, maging okay na uli ako. Okay naman na naging paghihiwalay namin. Okay yung huli namin pagkikita. Naalala ni Sarah ang araw sa labas ng korte nang ma-finalize yung annulment nila. They talk like two civilized people. Understandable naman kung ano yung nararamdaman ngayon ni Sarah. 5 taon ngayong hindi nagkita. Tumango siya. Hindi pwedeng araw-araw niyang gawin yon hanggang sa makaalis si Eugene. Kaya naroon ang lalaki ay para kay Ate Mika. Nang maisip ang hipag, nakaramdam siya ng lungkot, pati rin ng guilt. Hindi niya sinubukang makipag-usap dito mula nang makabalik ito galing ospital. Hindi rin kasi lumalabas si Ate Mika ng kwarto. Nahihiya naman siyang pasukin ito. Pero alam ni Sarah na nararamdaman niya na nahihirapan din kahit ang Kuya Achilles niya nakausapin ang asawa. Kaya hindi na siya dapat na dumagdag pa. Pero huwag muna ngayon. Hindi pa siya handang makita si Eugene. Naalala niya ang libro na galing kay CJ. Binabasa niya pero hindi matapos-tapos. The story was getting ridiculous with every chapter. Hindi maalis-alis sa isip niya ang parte ng libro. Nagtatagpo sa iisang langit ang buwan at ang araw. Noon, sapat na para sa buwan ang malayong distansya. Pero hindi na ngayon. Gusto na niyang mas lumapit sa araw. Wala siyang pakialam kahit matupok pa siya. See how ridiculous that was. Sinong papayag matupok sa ngalan lang ng pag-ibig? Love. Mula sa pagiging busy sa pagkain ng cheesecake ay nag-angat ng tingin si Sarah at tumingin kay Eugene. Bakit? Ang mata ng girlfriend ay agad na tumitig kay Eugene. Her eyes were so expressive. Gusto niya ang lahat ng bahagi ng mukha nito. Pero ang mga mata kahit kailan ay hindi niya mapapagsawa ang pagmasdan. It felt like he could do anything whenever her golden eyes bore into him. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na nasa kanya na ang puso na nagmamay-ari ng mga matang yon. Love,
Tanong uli ni Sarah dahil hindi siya nagsasalita. Natauhan siya. Basta tinitigan ni Sarah ay nawawala na siya sa sarili. Hindi ka pa ba tapos? Sa halip ay tanong niya. Wala pa silang isang oras na naroon sa cafe at hindi pa niya gustong umalis sila roon, pero tumingin si Yunjin sa counter kung saan may dalawang babae na nakatayo. Kilala niya ang isa sa dalawang babae. Nakaramdam siya ng pag-aalala. Kahit hindi pa nakakapangalahati si Sarah sa cheesecake na kinakain nito, gusto na niyang umalis sila. Ano nangyayari sa'yo? Nagtatakang tanong uli ni Sarah. Tumingin din ito sa tinitingnan niya kaya nag-iwas siya ng tingin at ibinalik ang mga mata sa girlfriend. Wala, sagot niya. Baka lang kasi naiinip ka na. Pero hindi niya matiis. Sumulyap na naman siya sa counter. Yunjin? Tumingin ka nga sa akin. Dahan-dahan siyang tumingin kay Sarah. Worried siya na baka kung anong isipin nito. Na baka tumitingin siya sa ibang babae. Nakaramdam siya ng panik. Ano nangyayari? Tanong nito. Wala. Napapalunok na agad na sagot nito. Pero parang gusto niyang sabihin. Isa kasi sa dalawang babae sa counter ay ex-girlfriend niya. Hinawakan ni Sarah ang kanyang mukha at pinagtama ang mga mata nila. Alam ko na naman na meron. Sabihin mo na, huwag ka na magpapilit. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Sumulyap siya ng mabilis na sa counter. Wala naman kasi talaga. Pinisil nito ang baba niya at pinanlakihan din siya ng mga mata. Kanina ka pa tingin ng tingin sa counter. Kilala mo ba ang mga babae doon? Hindi na mapigil ni Yunjin ang pag-aalala. Kilala ko lang yung isa sa kanila. Actually, napailing siya. Huwag na natin pag-usapan. Sige na, ipagpatuloy mo na ang pagkain mo ng cheesecake. Hindi binitawan ng girlfriend ang mukha niya. Kapag hindi mo sinabi kung ano nangyayari sa'yo, hahalikan talaga kita, ngayon na mismo. Sa kabila ng nararamdamang pag-aalala ay napangisi siya. Hindi ko sasabihin. Natawa ng malakas si Sarah. Hindi mo alam at hindi alam ni Yunjin kung gaano karaming beses na niyang narinig ang tawa nito. Pero kinikilig pa rin siya. Oo, kinikilig siya sa tawa ni Sarah. Mataginting at puno ng buhay. Ang girlfriend lang ang babaeng kilala niya na ganoon ang tawa. Ito lang din ang babae na naging ganoon ang epekto sa kanya. Lahat ng gawin nito may epekto sa buong pagkatao niya. At walang pakialam si Sarah kahit ano pa ang itsura habang tumatawa. I'm in love with Crazy. Nasabi na lamang niya. Hindi na niya napaliwanag ang nararamdaman. Punong-puno ang puso niya. Parang mapupunit na rin ang kanyang bibig sa pagngiti. Minsan mo lang sabihin na in love ka talaga sa akin. Anong minsan? Lagi ko kayang sinasabi sa'yo. Nakalabing sagot ni Sarah. Cute na cute siya sa girlfriend. Parang gusto niyang pupugin ng halik ang buong mukha nito. Lalo na mga labi nito. Gigil na pinisil nito ang pisngi niya. Alam mo ikaw? Natawa siya. Handa na siyang amuin nito nang may biglang magsalita. Yunjin? Halos sabay na lumingon sina Sarah at Yunjin sa pinanggalingan ng boses. Ang dalawang babae na nasa counter kanina na ngayon ay papalapit na sa mesa nila. Naging blanco ang ekspresyon ni Yunjin habang nakatingin sa ex-girlfriend. Ikaw nga Yunjin. Nakangiti na ngayon ang ex-girlfriend na si Joanna. Halos walang pinagbagong itsura ng babae. Siguro sa pananamit lang at sa katawan, mas naging stylish pa lalo si Joanna. At mas tumangkad pa yata ito kaysa noon. Lalo ring pumayat. Hi! Bati niya sa flat na tono. Hi! Masiglang bati ni Joanna na tumingin kay Sarah. Nasa mga mata ang curiosity. This is Sarah, my girlfriend. Pag-introduce ni Yunjin. Hi Sarah! Bati ni Joanna habang sinusuri ang girlfriend niya. Classmates kami nung college. Dagdag na paliwanag niya. Napatingin si Joanna sa kanya na parang may gusto pang sabihin. Pero wala pa rin siyang reaksyon. Wala siyang emosyon na ipinakita sa ex-girlfriend. Kaya sa huli, ibinalik na lamang ni Joanna ang tingin kay Sarah at ngumiti uli. Ipinakilala nito ang kasama sa kanila. Nice to meet you, Sarah, sabi ni Joanna bago ito umupo sa isang mesa kasama ang kaibigan. Ilang mesa ang pagitan ng magkaibigan sa kanila. Sa anggulo nila, si Sarah nakakakita kina Joanna habang nakatalikod naman siya sa babae. Maya-maya, kinuha ni Yunjin ang kanyang cup ng kape at uminom. Ex mo ba si Joanna? Biglang tanong ni Sarah. Naubo siya dahil sa tanong ng girlfriend. Kahit hindi nakikita ang sarili, alam niyang namumula ang buong mukha niya. Panay naman ang hagod ni Sarah sa kanyang likod. Okay ka lang? Tanong nito habang pinupunasan ng tissue ang gilid ng bibig niya. Okay lang ako. Sagot niya. So ano nga, ex mo nga siya?
Bakit ba niya tinatago? Matagal na yon. Yes, pero matagal na, nung college pa kami. Mabilis lang din, halos 2 buwan lang. Paliwanag niya para wala nang itanong pa ang girlfriend. Pero mas tumaas ang isang kilay ni Sarah dahil sa pagpapaliwanag niya. Hinawakan nito ang panga niya at pinagtama ang mga mata nila. Bakit ganyan na lang ang reaksyon mo? Para kang natetense. Curious lang ako. What happened between you and that girl? At gaano nakatagal kayo nag-break up? Hinawakan niya mga kamay nito at hinalikan. Matagal na talaga. Pareho kaming 18 noon. Halos 2 buwan lang ang inabot na relasyon namin. Kaya hindi importante. Base sa ekspresyon ni Sarah, ay mukhang hindi ito naniniwala. Bumuka ang bibig nito pero hindi nakapagsalita dahil lumapit uli sa mesa nila sina Joanna. We'll go ahead na. Paalam ni Joanna. Gusto ko rin palang itanong, Eugene, kung makakarating ka sa get-together ng batch natin. Nasabi naman siguro sa'yo ni Orly, di ba? Umiling si Eugene. May prior commitment ako sa araw na yon, so hindi ako makakarating. Sayang naman, matagal ka rin namin hindi nakita eh. May panghihinayang sa mukha ni Joanna. Anyway, if ever na magbago yung isip mo, welcome ka naman sa gathering. Parang may gustong iparating ang mga mata nito na hindi maintindihan ni Eugene kaya sinundan niya ito ng tingin. Bigla tuloy hinawakan ni Sarah mukha niya at pinagtama ang mga mata nila. Kapag hindi mo sinabi sa akin kung ano ba talaga ang problema, I swear, lalayasan talaga kita. Biglang sumeryoso si Eugene. Matagal na yon, kung hindi ko pa siya nakita ngayon, hindi ko na siya maaalala. You have to know na kulang na ang oras ko sa pag-iisip pa lang sa'yo. Nasabi niya yon nang hindi man lamang napag-isipan kung tama ba o sobrang corny na ang sinasabi. Pero parang nilipad ng hangin ang kanyang pag-aalala nang biglang tumawa si Sarah at tinampal siya sa braso. Sobrang keso mo ha, Eugene. Huwag mo na akong bulahin pa. Girlfriend mo na nga ako eh, di ba? Hindi kita binobola. Oo na, sige na. Ituloy mo na yung kwento. Napabuntong hininga muna si Eugene bago ipinagpatuloy ang pagkukwento. Napansin niya sa sulok ng mga mata niya na hindi pa umaalis sina Joanna. Bumalik sa counter ang mga ito at mukhang umorder pa ng takeout. Well, teenagers na nga kami ng time na yon. Sikat siya sa campus dahil maganda siya at mayaman ang pamilya niya. She must have realized she could do better than me. I mean, yun na nga ang dahilan. Biglang kumunot ang noo ni Sarah. Maganda? Hindi siya masyadong maganda. Inis na sabi niya. Nakayamot niya ang ulo. Selos ka ba? Natatawang tanong niya. He could not help it. Selos? Loko ka. Hindi ako nagsiselos. Pinisil ni Sarah ng mariin ang ilong niya. Napangiwi siya at hinaplos ang nasaktang ilong. Sorry na, sorry. Biglang sabi nito. Ikaw naman kasi eh. Hinaplos-saplos pa nasaktang ilong niya. Natawa siya. Mas maganda ka. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Hay nako Eugene. Isa pang ganyan mo at tatamaan ka na talaga sa akin. Hindi ako nagsiselos. And I'm just stating the fact. Feeling ba niya siya pa ang lugi sa inyong dalawa? Buti na lang at malabo na ang mata niya. Engot pa siya. Pero okay na ganun siya. Kung hindi siya ganun, di sana hindi ka napasakin. Lumawak ng husto ang ngiti ni Eugene. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman sa mga sandaling yon. Kahit pigilin, talagang pilit na tumataas ang sulok ng labi niya. Ang saya mo no? Dinot-dot ni Sarah ang pisngi niya. Sunod-sunod siyang tumango. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya na ikaw yung kasama ko ngayon. You never made me feel as if I'm not enough. I'm never ashamed of myself when I'm with you. Biglang nawala ang ngiti nito. Did she make you feel like that? Like you're not enough? Natigilan siya. Bakit ba kasi niya sinabi yon? Matagal na yon. Hindi ko tinatanong kung kailan nangyari. Ang gusto ko lang naman ay sabihin ay yung nakaraan na yon kaya hindi na mahalaga. Seryosong-seryoso ang mukha ni Sarah. Bakit hindi ka aatin sa get-together? Anong prior commitment ang pupuntahan mo? Bakit wala ka yatang nababanggit sa akin? Wala naman kasi. Hindi ko lang talaga gustong pumunta. Wala naman akong gagawin doon. Anong ibig mo sabihin sa wala? Friends mo sila. Marami kayong pwedeng pag-usapan. She snorted. Si Orly lang talaga yung kaibigan ko. At saka, huwag na natin pag-usapan talaga. Nandito tayo para mag-enjoy sa date natin. Okay, sabihin mo na lang kung pang-ilan mo akong girlfriend. Natigilan naman si Eugene sa pag-inom sana. Ano na naman bang klaseng tanong yan? Wala naman, curious lang talaga ako. So, pang-ilan lang ako. You're my last. Dinala ni Sarah ang cup sa bibig para itago ang ngiti. Pero hindi pa rin iyon nakaligtas sa paningin niya.
Bakit kang umingiti? Hindi ako umingiti. Bigla itong sumeryoso. Wala ka ba talagang balak magkwento? Sabi mo naman sa nakaraan mo na yun, diba? So it's okay to tell me. Napailing siya. Seriously love, wala talagang kailangan sabihin. Hindi sumagot si Sarah. Pero para itong may iniisip na malalim. Tinitigan ito ni Yunji na parang alien ng girlfriend. Sarah, hindi dahil nagsiselos ako. At promise, hindi rin ako nagsiselos kung ano man yung nalaman ko. Para lang kasing may tinatago ka sa akin. Sarah, pupunta lang ako sa restroom. Pagbalik ko, dapat handa na lahat ng sasabihin mo. Nakamot na lang niya ang ulo. Nasa may counter pa rin sina Joanna. Sa katunayan, nakatingin ng babae sa kanya. Tinanguan lang niya ito. Ayaw ng pag-usapan ni Yunjin ng mga nangyari dahil ayaw na niyang alalahanin. It was an ugly feeling. Iyong hindi niya nagawang maging sapat. Alam niya na ulila siya at hindi mayaman. Pero nagagawa niyang itaguyod na mag-isa ang kanyang sarili katulong ang kapatid. Alam ko naman na hindi po kayo seryoso ng anak ko dahil mga bata pa kayo. Ibang buhay ang pangarap ko para kay Joanna. Sigurado ako na hindi ikaw ang makapagbibigay sa kanya ng buhay na yon. Sobrang cliché, parang telenovela. Pero ang mga salitang yun talaga ang narinig ni Yunjin sa mami ni Joanna. Sinabi nito ang mga yun sa debo ni Joanna. Masakit. Hindi ang gusto ng matandang babae na maghiwalay sila ni Joanna. Ang masakit ay nahusgahan na agad dito ang pagkatao niya ng ganoon na lang. Hindi niya sinabi sa ate Mika niya. Nilipas din naman iyon at makakalimutan din niya. Pero ang totoo, nagstay sa kanyang lahat. He thought he had never been good enough. Hanggang sa dumating na sa buhay niya si Sarah. She made him feel like he was enough. Like he could make anything possible. Like he could jump hurdles. She was the most beautiful surprise he had ever received. Speaking of his beautiful surprise, Sarah was there, walking back to their table. Hindi niya magawang alisin ang mga mata sa girlfriend. She walked gracefully. Kahit simpleng paglakad lang nito ay nakakaakit sa kanya. Hoy, kumakaway yung ex mo, aalis na. Pero nakatutok lang ang mukha ni Sarah, ang mata ni Joanna. Ganon din si Yunjin. Hayaan mo siyang umalis, wala akong pakialam. Actually, ako may pakialam. Biglang kumunot ang noon niya. Ha? Halika. Hinawakan nito ang kanyang braso at pilit siyang hinila. Saan tayo pupunta? Basta, maiksing sagot nito. Sarah, ano nangyayari? Clueless si Junyin dahil wala siyang mababasang sakit. Kahit ano man sa mukha ni Sarah. Basta may kakaibang emosyon sa mga mata nito. Love, there's something I need to say to your ex-girlfriend. What? Nanlaki ang mga mata niya. Sarah, ang tagal na talaga naming hiwalay. You don't... Shh! Manahimik ka muna. Malalaman mo rin kung tungkol saan yung sasabihin ko sa kanya. Tuluyan na siyang kinabahan. Kung ano-anong senaryo ang pumapasok sa isip niya. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Wala pa itong 10 minuto sa restroom. Anong posibleng sabihin nito kay Joanna?